bunga ko na riyanan. Dito ka lang talaga sa Pilipinas makakakita ng mga nagsisiraan. Pero dito ka lang talaga sa Pilipinas makakakita. Hello mga idol. Ito, pauwi kami ni Bogs. Hindi na ako nakapag-antay ng last prayer. Ay siya, hindi ako nakapag-antay ng last prayer kasi ito, maaga kami lumabas. Maghrib lang ito. Ngayon ay araw ng Friday, November 8, 2023. Ito mga idol, kasama pa ito sa ating araw-araw na video. Ang tawarin ang books. Ano ba ito eh? At ito, habang tayo ay pauwi, tayo ay kumukuha ng video. At ano ba ito? Balang araw ito ay maging alaala na lang talaga. Kaya walang masama na tayo ay ano ba ito, gumagawa ng mga alaala sa buhay, mga idol, lahat ng bagay kapag nagtagal, laging alaala at talagang hinahanap-hanap. Ganun yun. Biro mo kung may mga video ka noong mga 90s, talagang namimiss mo, di ba? Mga ganon. At mga idol, huwag natin kalimutan ang ating mga obligatory. Kanina nag-prayer tayo ng Friday na narinig natin yung sermon ng alim. Ito daw prayer ay walang exemption, walang dapat ikatwiran. Maski daw sa kasagsagan ng digmaan, hindi pinayagan ng Allah ang exemption sa sala, ang prayer. At wala daw katwiran ayon sa nagsermon, ayon sa ulama. Maski walang tubig, pwede daw tayo gumamit ng buhangin. Hindi yung sabi mo na ano ba ito, isaboy mo sa mukha mo ang buhangin. Simple lang daw, ganon mo yung palad mo at ganon sa ganon, simple lang. At wala katwiran daw, maski nakahiga daw, na sabi mo ay nasa may diaper ka o may ano ka, hindi ka makapagsimba dahil ikay may dumi. Hindi rin daw talaga. Ibig sabihin, gagawa ka ng paraan kung paano mo isagawa. Aribogs, paano mo maisagawa ang prayer ayon sa ulama, ayon sa nagkukutba kanina. Ngayon ay Friday. Oo. Bali, focus yun sa prayer. Ang kanyang diniscuss, ang kanyang sinalaysay. Ibig sabihin, napakahalaga ang prayer, mga idol. Biro mo, mga idol, ang prayer ay espesyal daw ito na pinuntahan ng ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kalangitan, personal. Ito,
Hindi katulad ng mga ibang kautusan na dumaan pa kay Anghel Gabriel. Yung mga ibang mga kautusan ay dumaan pa sa Anghel Gabriel. Ipinahayag ng Panginoon Allah kay Anghel Gabriel at ibinaba ni Anghel Gabriel sa sugo. Pero itong prayer ay talagang personal na itinuro ng ating Panginoon ang prayer sa ating propeta, sallallahu alaihi wasallam, sa sugo. Kaya napakahalaga ang prayer. Wala daw maging katuwiran o dahilan na ikay hindi magsimba, hindi sambayang. Kaya mga lodi, talagang malungkot isipin na may mga tao na binabaliwala nila ang prayer. Pero hindi nagkulang ang ating propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagbubunyag niya, pag-explain niya tungkol sa prayer. Kaya mga idol, huwag natin baliwalain ang sala sa kahit anong aspeto ng buhay mo, kahit anong pamamaraan ay kailangan gawaan mo ng paraan ang prayer. Dahil kapag pumasa daw ang ating prayer, ito ang una-unang bibilangin sa mga gawain natin. Itong prayer ang una-unang bibilangin sa mga gawain natin. Kapag pumasa daw ang prayer ay may 100% kang pag-asa sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga idol, pagpasensyahan ninyo ako, hindi ako ulama, hindi ako ustad, hindi ako makakabigay ng mga lapal. Pero base sa ating naririnig, at naipapasok sa ating isipan. Mga idol, wag niyo akong suyaan. May mga tao na nanununya, pero okay lang. Kahit papaano, gumagawa tayo ng kunting dawat ayon sa ating makakaya. Ang prayer daw ang pinakamahalagang utos sa atin ng Allah. Kapag iniwan mo daw ang prayer, ay talagang parang sinira mo ang iyong agama sa iyong sarili. Sinira mo ang iyong religion sa sarili mo pag iniwanan mo ang prayer. Yung 5 times a day prayer, mga lodi, pinakamahalaga yan sa atin. Kaya wag natin yan pabayaan, sa totoo lang. Kahit anong pamamaraan. At yun na nga, ang prayer daw, yung obligatory prayer ay hindi daw pwede nakaupo tayo. Ngayon ko lang nalaman, ang obligatory prayer ay talagang kailangan isagawa mo na ikay nakatayo, ayon sa ulama. At ang mga sunna daw ay kailangan, pwede rin ikay nakaupo. Pero kalahati ang ganting pala kapag ikay nakaupo.
Mga idol, ito kasama pa ito sa ating araw-araw na diary video. Walang nagbabawal sa atin. Bawat isa sa atin pwede gumawa ng kanyang mga remembrance na video at i-upload mo sa YouTube. Mga idol, ang sala, ang prayer daw ay kapag isang prayer lang ang iniwanan mo, ay maari mo idaan sa impyerno na 1D. Allahu Akbar. Mashallah, ya Allah, patawarin mo kami. 1D na idaan mo sa impyerno, isang prayer. How much more kung lahat ng prayer ay pinabayaan mo? May mga tao na pinabayaan nila ang prayer. Pero mga idol, huwag niyong isipin na tayo ay lumitaw sa mundo para lang kumain, magpakasarap, sundin ang gusto ng sarili. Huwag natin isipin yan. Mga idol, may araw na paghuhukom, kaya tinawag na araw ng paghuhukom, dahil talagang lilitisin bawat nilalang. Christian Muslim naniniwala dyan sa tinatawag na Day of Judgment. Ngayon, ano ang lilitisin sa iyo kung wala ka naman pananagutan sa iyong Panginoon? Kaya mga idol, kakaiba tayo sa mga hayop. Ang hayop ay sila ay nilikha sila para lang kumain, matulog, sundin ang gusto ng sarili. Yun lang. Pero tayo talaga may mga alitontonin tayo, may mga obligasyon tayo bilang tao, dahil tayo ang nilikha ng Panginoon na binigyan ng kapangyarihan. Dahil lahat ng nilikha ng Allah ay para sa atin. Nilikha niyang manok para sa iyo, para may pangulam ka. Bukod doon, nilikha niyang kung ano-ano ay para sa tao. Mga hayop ay iba-iba. Nilikha niya ang mga isda, at hindi lang isang klase. May hipon, may alimango, may bangos, may kung ano-ano para sa tao. Kaya dapat talaga bilang tao may utang na loob sa kanyang Panginoon. Huwag tayong kain tulog, magpakasarap. Yun lang mission mo sa mundo, kung sundin ang sarili. No, hindi ganon mga idol. Kaya mga lodi, ano ba ito? Tayo ay bilang isang tao ay mayroon tayong pananagutan sa ating Panginoon. Tayo ay hindi taga rito sa mundo na ito, para tayong dumaan lang talaga. At mayroon tayong destination. Ano yon? Yon yung kabilang buhay. At yan ang ingatan natin, huwag natin sirain yung buhay natin na walang hanggan. Itong mga kabataan talaga, feeling nila ay itong daigdig lang ang kanilang ginagalawan. May mga kabataan din na ano ba ito? Tinatanggap nila ang mga kautusan ng Panginoon. Pero karamihan sa ngayon parang talagang baliwala, na parang akala nila ay itong mundo lang ang ating ginagalawan. Kaya mga idol, ang pinakamatalino daw, ayon sa
Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayon sa sugo, ang pinakamatalino daw ay yung tao na pinaghandaan niya ang kaniyang pangalawang buhay. Hindi tagumpay ang isang maging presidente kung napabayaan mo naman ang iyong espiritual. Dalawa ang kumakain, kumakain ng ating katawan at kumakain din ang espiritual. Ngayon, kung ang busog lang ay ang katawan mo, maganda lang ang pangatawan mo, pero ang espiritual mo ay pumayata. At kapag tayo ay naabutan ng kamatayan, Allahu Akbar, yun, doon natin makita talaga ang pagsisisi, mga lodi. Kaya idasal natin na huwag tayo kunin ng Allah na hindi pa niya tayo napatawad. Kung sakali man na kunin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung oras na talagang napatawad niya lahat ng ating pagkakamali. Yung oras na tayo ay nagagalak sa atin ng Panginoon, huwag tayo kunin sa oras na tayo ay gumagawa ng kasalanan. Amin, ya Allah. Ya Allah, di kaming kuwa, di kaming buno si oras apkerarang itang kaming ka pagami na nga manari. Amin. 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 Ya Allah, o ba kaming kakuha na si oras apkebabaeng kaming ka si oras keril ang kaming ka. Amin, ya Allah. Mata-mata anak mga idol at tunganid na mga psindit sa tao piyabayan yan, so yomol kayaman yan, magsisi talaga na pinaka kaso useless ang lahat, useless ang pagsisisi kapag nangyari na, pag patay ka na. Huwag tayo magsisi pag tayo ay nasa binggit ng kamatayan, dahil useless ang lahat. Hindi tatanggapin ng Panginoon ang ating pagsisisi. Yung malakas pa tayo, doon na tayo magsikap. Doon na tayo magsagawa ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga idol. Ito mga lodi, tayo ay dumating dito sa Citadilla, ang ating tinitirahan. Yun daw mga lodi, ang matalino daw ay yung tao na pinagandaan niya yung second life niya, dahil anuin mo ang masayang buhay kung ang pangalawang buhay mo na naman ay kaparusahan. Kaya yung mga tao na parang akala niya itong daigdig lang ang ginagalawan, sa tingin ko ay nagkakamali. Itong mundo ay talagang parang dumaan lang tayo dito. Nasaan yung mga lolo natin, mga lola natin, yung mga kailan lang ay nakikita natin, wala na sila, napakarami talaga. Minsan pumasyal ka sa sementeryo, parang isang komunidad din. Kaya yun ay talagang parang pintuan na lahat-lahat ng tao ay dadaan sa pintuan. Ganon talaga ang kamatayan. Ito ang katotohanan, reality. Talagang lahat-lahat ng tao ay dadaan dyan. May nauna lang at may huli. Kaya mga idol, sa totoo lang, huwag natin pabayaan. Hindi yan katakataka. Huwag natin pabayaan ang mga prayer natin. Dahil talagang
ang pagsisisi ay sa huli, pero wala na, hindi ka na makakabalik sa mundong na ito. Habang tayo ay malakas, talagang samantalain natin yung mga activities na ikagugusto ng ating Panginoon. Ang pagsamba sa Diyos ay talagang ito ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Wag natin pababayaan talaga. Ang matalinong tao daw ay yung tao na iniisip niya yung mangyayari sa kanya. Pero ang pinakabubo ay yung ang alam niya lang ay kumain, matulog, sundin ang gusto ng sarili. Yan ang pinakabubo. Pero ang totoo, ito ang pinakamarami sa atin. Ang sinunod lang ay kagustuhan ng sarili. Mga lodi, ito dumating na tayo mga idol. Ito ay mga kunting alaala lang, mga reminder lang. Ito mga idol, tayo ay dumating at ito, assalamualaikum mga lodi, hanggang dito na lang, maasalam.